Lola, kumikidlat na naman po. Natatakot po ako. Baka tamaan po tayo, Lola. Manahimik ka nga dyan, Pepe. Hindi tayo tatabaan ng kidlat dahil nandito tayo sa loob ng bahay. Matulog ka na. Hindi po kasi ako makatulog, Lola eh. Natatakot po talaga ako sa kidlat. Saka sa tunog po ng kulog. Pwede po bang tabihan niyo na lang po ako dito sa higaan hanggang sa makatulog po ako? Ay, nako. O sige, sige. Tatabihan kita. Pero bukas ay wala tayong ibibenta na mga basahan. Ano gusto ba? Wala tayong pambili ng pagkain. Lola, bising naman eh. Talagang kinonsensya pa ako. Sige na nga po. Pipilitin ko na lang po matulog. Tama yan. Matulog ka na dyan. 11 taong ka na. Kaya hindi ka na dapat natatakot sa kidlat. Kaya ka palaging inaaway ng mga bata kasi masyado kang matatakotin. Kinuha ko ang isang unan at tinakip ko yon sa aking tenga. Nabawasan man ang lakas ng tunog ng kulog na naririnig ko, ay hindi pa rin nabawasan ang takot na aking nararamdaman. Sa labas ay napakalakas ng ulan. Sa tuwing kumikidlat ay nagliliwanag sa loob ng aming kubo. Habang ako ay takot na takot, si Lola Bising ay abala sa pagtatahi ng basahan gamit ang luma niyang makina. Nagsimula ang takot ko sa kidlat at kulog nung 7 taong gulang pa lamang ako. Nagkaroon ng napakalakas na bagyo sa aming baryo. Tumaas ang tubig sa ilog at unti-unting tumaas ang baha. Kinailangan naming lumikas noon ng aking mga magulang, pati na si Lola Bising. Hanggang bewang na ang baha ng gabing yun. Lumabas ang nanay at tatay ko para tignan kung kakayanin ba namin ang malakas na agos ng tubig. At nang nasa labas na sila, ay sabay silang tinamaan ng kidlat. Kitang-kita ko kung paano nangisay ang mga katawan nila. Inanod sila ng baha at kinabukasan na natagpuan ang kanilang bangkay. Simula noon ay nagkaroon na ako ng matinding takot sa kidlat at kulog. Pakiramdam ko kasi ay tatamaan ako ng kidlat kahit nasa loob lang ako ng bahay. Tuwing kumikidlat at kumukulog ay naaalala ko rin ang pagkamatay ng aking mga magulang. Lola Bising? Oh, akala ko ba tulog ka na? Matulog ka na para hindi mo na marinig ang kulog. Hindi po, may itatanong lang po sana ako, Lola. Ano ba yon? Sa tingin niyo po ba, ay masaya na po si nanay at tatay kung nasaan po sila ngayon? Abay, oo naman. Malamang ay nasa langit na sila, sa paraiso, kasama ang ating Panginoon. Bakit mo naman naitanong yan, Apo? Iniisip ko po kasi na maswerte pala sila. Kasi kahit namatay po sila, ay masaya na po sila pagkatapos. Mas maswerte tayo kasi tayo ay buhay. Tandaan mo, Apo, ang buhay ng tao, ang pinakamagandang biyaya ng Panginoong Diyos sa atin. Hala, sige na. Matulog ka na dyan at matagal pa akong matatapos dito. Magdasal ka muna para hindi ka natatakot, hane. Sige na. Hindi na ako nagsalita pa. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata. At sa isip ko ay nagdasal ako sa Panginoong Diyos. Ipinagdasal ko na sana ay mawala na ang takot ko sa kidlat at kulog. Maya-maya pa ay hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Kinabukasan ng umaga ay maaliwalas na ang panahon. Basang-basa ang lupa dahil sa malakas na ulan noong nakaraang gabi.
Matapos naming kumain ng almusal, ay hinati na namin ni Lola Bising ang mga basahan na kailangan naming ibenta. Sa ibang baryo kasi, nagtitindaan lola ko, habang ako naman ay sa mismong baryo lang namin. Maya-maya pa ay sabay na kaming lumabas ni Lola Bising habang dala ang kanya-kanya naming paninda na mga basahan. Pepe, wag mo kakalimutan na bago mag alas 12 ay umuwi ka na, hane. Magsaing ka at initin mo lang yung ulam natin kagabi. Dahil panigurado na hapon na ako makakauwi. Opo, Lola. Mag-iingat po kayo, ah. Ikaw din, mag-iingat ka. At kapag may nanukso sa'yo, ay iwasan mo na lang. Wag mo na patulan. Ayoko na uuwi ako tapos magsusumbong ka na naman sa akin na inaway ka na naman ni Betong. Bakit parang sa akin pa po kayo nagagalit, Lola? Hindi po ba dapat po kay Betong po kayo magalit? Hindi ako nagagalit sa'yo, Apo. At sa akin lang naman, mas maganda kasi kung ikaw na lamang ang iiwas kay Betong. Alam mo namang kulang sa aruga at pagmamahal ang batang yon. Walang nanay ang nagpalaki sa kanya, kaya walang gumagabay sa kanya. Kaya ikaw na lang ang umunawa. Ikaw na lang ang umiwas. Sige po, ako na lang po ang iiwas kay Betong kapag tinukso na naman po niya ako. O sige, paano? Mauna na ako sa iyo. Marahan akong tumango sa lola ko bago tuluyang umalis si Lola Bising. Hindi mo na ako umalis. Ang totoo kasi ay medyo nag-aalangan akong umalis dahil natatakot ako na makita ako ni Betong. Sa lahat kasi ng mga bata sa baryo namin, si Betong ang pinakamalakas na mang-asar. Magkaedad kami, pero mas malaki siya kesa sa akin. Natatandaan ko pa nga na minsan ko na siyang pinatulan. Nagsuntukan kaming dalawa, pero wala akong naging laban sa kanya. Ay nako, kung pwede nga lang na dito na lang ako sa bahay eh. Pero wala eh. Kailangan ko kasing tulungan si Lola Bising sa pagbibenta nitong mga basahan. Lord, sana naman ay wag ko pong makasalubong si Betong. Ibigay niyo na lang po sa akin ang araw na to, Lord. Please lang po. Huminga muna ako ng malalim bago ko nagsimulang maglakad. Makalipas ang ilang minuto, ay meron na kagad bumili sa akin ng 3 piraso ng basahan. Naglakad-lakad pa ako. Inisip ko na sana ay maubos na kagad ang mga dala kong basahan para matuwa si Lola Bising sa akin. Minsan kasi, kapag malaki ang kinikita namin, ay binibigyan ako ni Lola ng pera. Itinatabi ko ang pera para meron akong pandagdag sa aking baon sa susunod na pasukan sa school. Nang matapos ko na maikot ang aming baryo, ay nagdesisyon na akong bumalik sa aming bahay. Ay salamat. Buti naman at hindi ko nakita ngayong araw si Betong. Ligtas ako sa panunukso ng mokong na yon. Nagulat at napasigaw ako nang may narinig akong malakas na tunog na parang kulog sa aking likuran. Napayuko ako at nabitiwan ko ang mga basahang dala ko. Itinakip ko ang mga kamay ko sa aking tenga. Nanginginig ang buo kong katawan ng mga oras na yon, hanggang sa narinig ko ang malakas na pagtawa ni Betong sa aking likuran. Nalaman ko na lamang na hindi pala kumulog, kundi may ibinagsak na palangganang gawa sa bakal si Betong sa likuran ko kanina. Grabe, nakakatawa ka talagang takutin, Pepe. Parang ang dagang nakakita ng pusa. Sabi ko na nga ba, at iisipin mong kulog yung palanggana na yun eh. Napakaduwag mo talaga. Pepe, duwag. Ikaw talaga, Betong, oh. Alam mo naman na takot ako sa kulog, ah. Tapos ganyan pa ang ginagawa mo sa akin. Ano ba nakukuha mo sa pananakot sa akin, ha? Napakasalbahe mo talaga, eh, no?
Siyempre, natatawa ako. Ikaw lang naman ang nakakapagpatawa sa akin ng ganito eh. Ayaw mo ba nun? Kahit paano, ay meron kang silbi sa daigdig. Grabe ka. Kung makapagsalita ka, parang wala akong kwentang tao ah. Ano pa nga ba sa tingin mo? Wala ka kayang ginawa kundi ang magbenta na lamang ng basahan. Tapos matatakutin ka pa. Hindi gaya ko na matapang at malakas. Lahat ng bata rito takot sa akin. Paano hindi sila matatakot sa'yo? Ikaw ang pinakamalaking bata dito sa atin. Para ka kasing kapre. Agad akong nagsisi nang tawagin kong kapre si Betong. Halatang hindi niya yun nagustuhan, kaya sumeryoso ang mukha niya. Nagsalubong ang mga kilay niya at humakbang siya papalapit sa akin. Napaatras naman ako. Gusto ko nang tumakbo, pero naisip ko na kapag ginawa ko yun, ay hahabulin talaga ako ni Betong. Mas mabilis siyang tumakbo, kaya maaabutan niya rin ako. Anong tinawag mo sa akin, ha? Tinawag mo akong kapre? Ha? Anong kapre yung sinasabi mo? Hindi kapre yun. Ang sabi ko sa'yo, pare. Oo, pare ang sabi ko sa'yo. Huwag mo na akong niloloko. Nagkakandabulol-bulol ka na dyan. Hindi ako bingi. Narinig ko ang sinabi mo. Tinawag mo akong kapre. Narinig mo naman pala eh. Bakit pinapaulit mo pa sa akin? At talagang sumasagot ka na sa akin ngayon, ha? Ito ang dapat sa'yo. At yun na nga, sinuntok ako ni Betong sa aking kaliwang pisngi. Napaupo ako sa lupa dahil sa lakas ng kanyang suntok. Natakot ako nang pinatunog ni Betong ang mga daliri niya na para bang hindi pa siya tapos sa pananakit sa akin. Parang awa mo na, Betong, oh. Tama na. Hindi ka pa ba masaya na nasuntok mo na ako ng isa? Please naman, Betong, tama na. Hindi. Nabitin ako. Gusto kong maging kulay violet yung pagbumuka mo dahil sa pasa. Para malaman mo na walang pwedeng manglait sa akin na kahit na sino. Betong! Betong! Tigilan mo ka si Pepe! Nakahinga ko ng maluwag nang makita kong papalapit sa amin si Mang Tibor. Isa siyang matandang lalaki na kilala sa aming baryo dahil sa husay niya pagdating sa panggagamot. Puro puti na ang buhok ni Mang Tibor at medyo payat ang kanyang katawan. May narinig akong kwento noon tungkol sa kanya na noong binata pa si Mang Tibor ay nakikipaglaban daw ito sa mga aswang. Hindi ko nga lang alam kung bakit siya tumigil. Nang nakalapit na sa amin si Mang Tibor, ay tinulungan niya ako na tumayo. Ayos ka lang ba, Pepe? Nako, may pasa ka sa mukha. Ikaw, Betong, ano naman bang ginawa mo rito kay Pepe, ha? Sumusobra ka na. Sinuntok ko. Paano? Tinawag niya akong kapre. Malamang, ikaw ang unang nanukso sa kanya, kaya gumanti lang ito si Pepe. Nakita mo na, kapag ikaw ang nanunukso ay masaya ka, pero kapag ikaw ang tinukso, ay galit na galit ka, at ikaw pa ang may ganang malakit. Bakit ka ba nakikialam, ha, Man Tibor? Ang tanda-tanda nyo na pero sumasali pa kayo sa away ng mga bata. At ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Panoorin ka habang binubugbog mo si Pepe, ganun ba? Hindi ka na ba naaawa sa kanya? Tignan mo nga, at halos doble ng katawan ni Pepe ang laki mo. Hala sige, umuwi ka na sa inyo at lubayan mo si Pepe. Kapag nakita ko pang inaaway mo siya, ay ipapabarangay talaga kita. Sus, nananakot ka lang eh. Di naman pwedeng ipabarangay ang batang katulad ko, no? Sa bagay, totoo yan sinabi mo. Hindi na lang kita ipapabarangay. Babarangin na lang kita. Magpapalabas ako ng kung ano-anong insekto dyan sa bibig mo at sa butas ng kwan mo. Huwag mo ko sinusubukan, Betong. Gusto mo bang gawin ko yun sa'yo? Sa mga sinabing yun ni Mang Tibor, tila tinablan ng takot si Betong. Hindi na siya nakapagsalita
Mabilis siyang tumakbo palayo habang dala ang palanggana. Nang wala na si Betong, ay saka ko pinulot ang mga basahan na nabitiwan ko. Saka ako humarap kay Mang Tibor. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tibor. Kung di po kayo dumating, naku, malamang po bugbog sarado na po ako ngayon. Walang anuman, Pepe. Hindi ko kasi kayang walang gawin kapag may nakikita akong inaapi. Ano ba kasi talaga ang nangyari? Bakit sinaktan ka ni Betong? Ginulat po niya kasi ako gamit po yung palanggana niya. Ibinagsak po niya yun ng malakas sa likuran ko at inakala ko po, nakulog po yun. Nung natakot po ako, tinawanan pa po niya ako. Tapos, natawag ko po siyang kapre. Pero hindi ko naman po sinasadya yun eh. Bigla na lang po kasing lumabas sa bibig ko yung salitang yun. Hindi ko naman po intensyon na tuksuin din po siya. Masama ang manukso. Pero alam ko na hindi mo yun sinadya. Isa pa, dapat lang naman yung kay Betong upang maramdaman niya rin kahit minsan ang pakiramdam ng tuksuin. Pero, Mang Tibor, nagsisisi po ako sa ginawa kong yun. Bukod po sa mukhang nasaktan ko po ang damdamin ni Betong, ay nagkaroon pa po ako ng pasa sa mukha ko. Naku, kapag nakita po to ni Lola Bising, sigurado po napapagalitan po niya ako. Ipaliwanag mo na lang ng maayos kay Bising ang nangyari. Alam ko na maiintindihan naman niya yun. Sana nga po. Pero totoo po ba yung sinabi niyo kanina kay Betong? Marunong po ba talaga kayong mambarang? Oo naman. Pero huwag kang mag-alala. Kasi hindi ko naman talaga babarangin si Betong. Tinakot ko lang siya para hindi ka na niya awayin. Isa pa, hindi na ako nang babarang ngayon dahil natatakot ako na bumalik sa akin ang masamang ginagawa ko sa mga tao. Ang galing niyo po pala talaga, Mang Tibor. Ang dami niyo pong alam gawin. Oo nga po pala. Kailangan ko na pong umuwi, Mang Tibor. Magluluto pa po kasi ako ng pagkain ko. O sige. Mag-iingat ka ha, Pepe. At kapag inaway ka ulit ni Betong, ay huwag kang matatakot na magsumbong sa akin. Ako ang bahala sa kanya. Maraming salamat po uli, Mang Tibor. Sige po. Uuwi na po ako. Nakangiti akong kumaway kay Mang Tibor bago ko naglakad pauwi sa aming bahay. Habang naglalakad, ay hinawakan ko lang ang kaliwa kong pisngi na sinuntok ni Betong. Ramdam ko pa rin ang pananakit nun. Nang nakarating na ako sa aming bahay, ay nagsaing na ako. Nang tingnan ko sa salamin ang aking muka, ay mas lalo akong kinabahan dahil namumula yon. Sigurado ko na magagalit talaga si Lola Bising kapag nakita niya ito. Gaya ng aking inaasahan, nagalit nga si Lola Bising nang nakita niya ang pasa sa aking pisngi. Hindi na ako nagsinungaling sa kanya at sinabi ko sa kanya ang totoong nangyari. Ang mabuti pa ay puntahan ko na ang Betong na yon sa bahay nila. Dapat malaman ng tatay niya ang ginawa niya sa iyo. Huwag na po, Lola. Ayos lang naman po ako eh. Saka baka pag pumunta po kayo ron, mas lalo po akong tuksoy ni Betong. Baka sabihin po niya sumbongero ko. Naku ka talagang bata ka. Talagang iniisip mo pa yan. O sige, hindi muna ako pupunta ngayon. Pero kapag naulit na naman yan, ay talagang susugod na ako sa bahay nila. Sumusobra na ang Betong na yon. Lola, kalma lang po. Relax. Baka mamaya po atakihin po kayo niyan sa puso. Tumigil ka. Wala akong sakit sa puso. Oo nga pala, maiba ako. Hindi ka na pwedeng lumabas kapag madilim na, Narinig ko na pinagkukwentuhan sa kabilang baryo na meron daw aswang na gumagala roon. Hindi natin alam na baka dito pumunta yung aswang na yon. Mas mabuti nang maging maingat tayo kaysa magsisi tayo sa huli. Ano po, Lola? Aswang? Totoo po ba mga aswang, Lola? Oo naman. Hindi ba noon
ay may mga aswang na sumalakay dito sa baryo natin. Hindi mo yun alam kasi hindi ka pa ipinapanganak nang nangyari yon. Yun po ba yung mga aswang na nilabanan noon ni Mang Tibor? Yun po ba? Yun nga. Saka sabi ng mga tao sa kabilang baryo ay may nabiktima na rin daw na isang buntis ang aswang. Aba, ilang araw na raw nawawala yung buntis na yon. Tapos nang natagpuan nila sa talahiban, ay wakwak ang tiyan at wala na ang sanggol sa loob na sinapupunan nito. Hindi pa nakakatakot iyon. Nakakatakot nga po, Lola Bising. Huwag po kayo mag-alala kasi hindi na po talaga ako lalabas tuwing gabi. Dito na lang po ako sa loob ng bahay natin. Tama yan. Sumunod ka lang sa mga sinasabi ko at paniguradong hindi ka mapapahamak. Hala, sige na. Mamaya na tayo magkwentuhan at magluluto na muna ako. Huwag ka nang lumabas at papalubog na ang araw, hane? Opo, dito na lang po ako sa loob ng bahay natin. Habang nilalaro ko, ang luma kong laro ang robot, ay bigla akong natigilan. Naisip ko na mukhang hindi na lang sa kidlat at kulog ako matatakot ngayon, kundi maging sa mga aswang na maaaring umatake sa aming baryo. Matapos ang ilang araw, ay kumalat na nga sa lugar namin ang kwento na may nakitang aswang ang isang matandang babae na kapitbahay namin. Dahil doon ay nagkaroon ng takot ang mga tao na lumabas tuwing gabi. Isang gabi, sa gitna ng aking pagtulog, ay nagising ako dahil nakaramdam ako na kailangan kong gumamit ng banyo. Lumabas ako ng kubo at nagtungo ako sa banyo na nasa likod. Habang nasa loob ako ng banyo, ay may narinig akong humihingal ng malakas. Parang isang taong pagod na pagod. Sumilip ako sa siwang ng dingding ng banyo na gawa sa pawid. At nagulat ako nang may nakita akong isang pares ng mapupulang mga mata na parabang nagliliwanag sa dilim. Naroon yon sa tabi ng puno ng mangga. Tila naramdaman ng nilalang na yon na naroon ako sa banyo. Kaya nagsimula yung maglakad papalapit. At habang papalapit siya ng papalapit, ay unti-unting lumitaw ang nakakatakot niyang anyo. Ang nilalang ay may matutulis na mga ngipin at kuko. Nangingitim ang balat niya at ang muka niya ay mabalasik na parabang galit na galit. May lumalabas pa na malapot na laway sa bibig niya na parabang gutom na gutom siya. Lola! Lola, tulungan niyo po ako! May aswang! May aswang! Paulit-ulit ako na sumigaw hanggang sa bumukas ang pinto ng banyo at bungungad si Lola Bising na may dalang itak. Nasaan ang aswang? Nasaan? Nandiyan po siya sa labas kanina, Lola. Papalapit po siya rito sa akin. Pero wala naman ako nakikita dito. Sandali nga. Ako ba'y binibiro mong bata ka? Hindi po, Lola. Nagsasabi po ako ng totoo. May aswang po talaga diyan kanina, maniwala po kayo. Sumilip ako sa labas pero hindi ko na nakita ang nakakatakot na nilalang. Totoo po, Lola, maniwala po kayo sa akin. Nandyan lang po talaga siya kanina. Siguro po umalis siya nang sumigaw po ako. Halika na. Pumasok na tayo sa loob. Pagpasok namin ni Lola Bising sa aming kubo, ay agad niyang sinarado ang pinto. Kinuha niya ang garapon na puno ng asin at naglagay siya ng asin sa ilalim ng pinto. Binuksan niya ang bintana at saka siya nagsaboy ng asin sa labas. Lumayas ka rito, aswang ka! Huwag na wag ka nang babalik dito at hindi kami natatakot sa iyo. Kaya-kaya kitang tantarin gamit ang aking matalas na itak. Subukan mo! Matapos yun,
ay isinarado na ni Lola Bising ang bintana. Lola, bakit naman po kayo nagsayang ng asin? May nakapagsabi sa akin na takot daw ang mga aswang sa asin. Hayaan mo na, at kung maubos ang asin ay bibili na lamang ako. Mas mabuti nang gumastos ako sa pagbili ng asin kaysa pasukin tayo rito ng pesteng aswang na yon. Bumalik na kami ng aking Lola Bising sa pagkakahiga sa papag. Pero nahirapan na akong makatulog dahil hindi talaga maalis sa utak ko ang itsura ng aswang na nakita ko sa labas ng banyo. Kahit ipikit ko ang mga mata ko, ay nakikita ko pa rin siya. Takot na takot ako dahil iniisip ko na baka balikan kami ng aswang na yon. Nang sumunod na araw, ay ikinuwento ni Lola Bising sa mga kapitbahay namin ang nangyari. Ayoko na sanang ikwento pa yon sa iba kasi ayoko na pag-uusapan kami ng mga tao, pero wala na akong nagawa kasi sadyang tsismosa ang lola ko. Habang nagbebenta ako ng basahan, ay nilapitan ako ni Mang Tibor at kinausap niya ako tungkol sa aswang na nakita ko kagabi. Pepe, nakarating sa akin na nakita mo raw yung aswang kagabi. Kumusta naman kayo ng lola mo? Nasaktan ba kayo? Hindi naman po. Pero akala ko po talaga katapusan ko na kagabi. Nasa banyo po ako tapos may narinig po akong humihingal. Yun, pagsilip ko po doon, may papalapit po sa akin. Nakita ko po aswang. Mabuti na lang po at nakasigaw ako kaya tinulungan po ako ni Lola. Yun, mukhang natakot po yung aswang kay Lola kasi may dala po siyang itak kaya biglang nawala po yung aswang. Hindi pa rin pala nagbabago si Bising. Napakatapang pa rin niya. Ha? Ano pong ibig niyong sabihin na matapang pa rin po si Lola? Ay, wala naman. Ang ibig ko sabihin ay palaban talaga ang lola mo. Nung araw ganun kasi yun. Ang daming ang gustong manligaw sa kanya nung araw. Kaso ay natatakot dahil palaging nag-aasa ng itak sa tuwing may mga aakyat ng ligaw sa kanya. Tama po kayo. Kahit ngayon po ay matapang pa rin po talaga si Lola. Nung isang araw nga po, susugurin niya raw po sana si Betong. Mabuti nga po at napigilan ko Pero Mang Tibor, ibig po palang sabihin, totoong nandito na po sa baryo natin yung aswang. Tama ka, Pepe. Pero hindi aswang, kundi mga aswang. Po, mga aswang? Ibig po sabihin marami pong aswang. Ganun na nga. Nasabi ko yan dahil nararamdaman ko ang kanilang presensya. Hindi lang isang aswang ang nandito sa baryo natin. Marami sila. Hala, nakakatakot naman po yung sinabi niyong yan, Mang Tibor. Pero hindi po ba, ang sabi po nila ay nakikipaglaban po kayo nun sa mga aswang? Ibig po bang sabihin, makikipaglaban po ulit kayo sa mga aswang? Totoo na nakikipaglaban ako sa mga aswang nung araw. Ang tawag sa mga kagaya ko ay manunugis. Pero matagal na akong tumigil sa ganung gawain. Dahil mahina na ang aking katawan. Masyado na akong matanda, Pepe. Paniguradong mamamatay ako kapag pinilit ko pang makipaglaban sa mga aswang. Lalo akong natakot nang malaman ko na hindi na kayang makipaglaban ni Mang Tibor sa mga aswang. Naiintindihan ko naman siya, pero naaawa ako sa aming lahat dahil kung sakali palang sumalakay ang mga aswang sa aming baryo ay walang makikipaglaban sa mga ito. Makalipas ang ilang araw ay napansin ko na araw-araw umuulan. Nakaramdam ako ng takot dahil alam kong kapag nagpatuloy ang masamang panahon ay kikidlat at kukulog na naman. Isang hapon, awang-awa ako kay Lola Bising dahil umuwi siya ng basang-basa mula sa pagbebenta ng mga basahan. Maging ang mga natirang basahan niya ay basa na rin.
Lola naman bakit po kayo sumugod sa ulan? Sana po hinintay nyo na lang pong tumila muna bago po kayo umuwi. Kung hihintayin kong tumila pa ang ulan, ay baka bukas na ako makauwi. Alam mo naman na halos araw-araw umuulan dito sa atin eh. Hindi naman pwedeng abutin ako ng dilim na nasa labas pa ako. Baka mamaya lapain pa ako ng aswang. Bakit kasi hindi ako nagdala ng payong bago ako umalis? Kasalanan ko. Akala ko naman kasi hindi na uulan. Lola, mabuti pa po. Maligo na po muna kayo at baka mamaya po magkasakit pa po kayo niyan. Tama ka. Mahirap magkasakit sa panahon ito. O sige, maliligo na muna ako. Isampay mo nga ito mga basahan doon sa may bintana para matuyo. Pwede pang ibenta ang mga ito. Nang nagpunta na si Lola Bising sa banyo, ay isinampay ko na ang mga basang-basahan sa tabi ng bintana. Nakita ko ang buhos ng ulan na palakas ng palakas. Bigla akong natigilan at naramdaman ko ang panlalamig ng aking katawan. Bumalik sa alaala ko ang eksena kung saan tinamaan ng kidlat ang aking mga magulang. Malakas akong napasigaw nang dumagundong ang napakalakas na kulog at sinundan yon ng napakaliwanag na kidlat. Tumakbo ako sa isang sulok ng kubo. Niyakap ko ang sarili ko habang umiiyak at sumisigaw. Humahangos na pumasok sa kubo si Lola. Puno pa ng sabon ang mukha niya at nakatapi siya ng tuwalya. Agad niya akong nilapitan at hinawakan niya ang magkabilaan kong balikat. Ano nangyari, Pepe? Bakit ka sumisigaw? Lola, may kulog at kidlat na naman po eh. Natatakot po ako, baka tamaan po ako bigla. Ano ka ba namang bata ka? Akala ko naman kung ano na nangyari at napakalakas ng sigaw mo. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na basta't nandito ka sa loob ng bahay ay hinding-hindi ka tatamaan ng kidlat. Ang kulog naman ay tunog lang yon, kaya hindi ka dapat matakot doon. Hindi lang naman po ako sa kidlat at kulog natatakot eh. Natatakot po ako kasi kapag kumukulog at kumikidlat, naalala ko po yung nangyari po kina nanay at tatay. Bahagyang natigilan si Lola Bising. Sa sinabi ko na yon, may namuong luha sa gilid ng mga mata niya. Hindi ko inasahan na yayakapin niya ako ng mahigpit. Alam ko mahirap makalimutan ang pangyayari niyon, Apo. Napakasakit nun, lalong-lalo na para sa iyo. Dahil nakita mo kung paano nawala ang mga magulang mo. Pero nandito pa naman ako, Apo. Hindi kita iiwan at gagawin ko ang lahat para protektahan ka. Patawarin mo ko kung palagi ako nagagalit sa iyo. Kapag sinasabi mo natatakot ka sa kidlat, patawad kung hindi ko naisip na dahil sa kidlat ay nawalan ka ng nanay at tatay. Habang yakap ko ng mga sandaling yon si Lola Bising, ay doon ko naramdaman ng sobra ang pagmamahal niya sa akin. Patuloy lang akong umiyak habang hindi pa rin nawala sa isip ko ang imahe ng nanay at tatay ko nang tamaan sila ng kidlat. Nang gabing yon ay patuloy na lumakas ang ulan. Halos magkakasunod din ang kulog at kidlat. Sa tuwing nagliliwanag ang loob ng kubo dahil sa kidlat ay hindi ko maiwasan ang mapapitlag. Pagkatapos naming maghapunan ay hinugasan ko na ang aming pinagkainan habang si Lola Bising ay nagtahi ng kanyang mga basahan. Maya-maya ay sumilip sa bintana si Lola Bising. Sinalubong siya ng ampias ng ulan at ng napakalakas na hangin. Diyos ko, mukhang umaapaw na naman ang ilog. Kailangan na nating lumikas bago pa tuluyan tumaas ang baha. Lola Bising, itataas po ba natin yung mga importanteng gamit natin?
Oo, pagkatapos ay maglagay ka ng mga damit natin sa bag. Doon muna tayo sa bahay ni Kapitan dahil mataas ang kinatatayuan ng lugar niya. Mas ligtas tayo roon. Hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik at agad naming itinaas ni Lola Bising ang mga importanteng gamit na hindi pwedeng mabasa ng baha. Ipinatong namin sa lamesa ang makina sa pagtatahi ni Lola. Matapos yun, ay nagsimula na akong maglagay ng mga damit namin sa bag na ginagamit ko kapag pumapasok ako sa eskwelahan. Lahat na ba ng mga importanteng gamit ay naitaas na natin? Opo, Lola Bising. Sa tingin ko po wala na po tayong nakalimutan. Kung gano'n ay halika na. Umalis na tayo. Etong kapote suotin mo. Nang sa gano'n ay hindi mabasa ang bag mo. Paano ka po, Lola? Magpapayong na lang ako. Pero bakali pa rin po ang payong nyo. Napakalakas pa naman po ng hangin. Wala na tayong magagawa. Kailangan na nating umalis dito at baka tumaas pa na gusto ang baha. Mas mahihirapan na tayong makaalis kapag ganon. Wala na akong nagawa, kundi ang sumunod na lamang sa gusto ng aking Lola Bising. Bago kami tuluyang umalis, ay nagdasal muna kami ni Lola. Ipinagdasal namin sa Panginoong Diyos na sana ay hindi masira ng bagyo ang aming kubo. Matapos yun, ay lumabas na kami at ikinandado na ni Lola Bising ang pinto. Hanggang tuhod ko na ang tubig sa labas. Napakapit ako ng mahigpit sa braso ni Lola Bising nang gumuhit sa langit ang napakatalim na kidlat. Huwag kang matakot. Kumapit ka lang sa akin. Kahit anong mangyari, ay huwag kang bibitaw. Naiintindihan mo ba? Opo, Lola. Naiintindihan ko po. O siya, sige, tara na. Umalis na tayo habang hindi pa mataas ang baha. Inumpisahan na namin ni Lola Bising ang paglalakad. Nang sandaling yon, ay pinilit kong maging matapang. Pero sa tuwing kumikidlat, ay nawawala ang aking tapang. Maigpit ang pagkakahawa ko sa braso ni Lola. Kung pwede nga lang na pumikit habang naglalakad para hindi ko makita ang kidlat ay ginawa ko na. Pero hindi ko yung pwedeng gawin dahil hindi ko makikita ang aming dinadaanan. Biglang umihip ang mas malakas na hangin. Nabitiwan ni Lola Bising ang hawak niyang payong. Sumabit yon sa isang makapal na halaman na nasa gilid ng daan. Lola, yung payong niyo po! Pabayaan mo na yon, Apo. Basa na rin naman ako. Pero yun na lang po ang payong na meron tayo. Sandali lang po at kukunin ko. Huwag na! Tara na, Apo. Pabayaan mo na. Hindi ko pinakinggan si Lola Bising. Para sa kagaya naming mahirap lang, ay napaka-importante ng isang payong na yon. Tumakbo ako para kunin ang payong. Ano ka ba, bata ka? Bumalik ka na rito. Napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi ka marunong makinig. Nang nakuha ko na ang payong, ay agad ako naglakad pabalik kay Lola Bising. Pero habang naglalakad ako, ay may kakaiba kong naramdaman. Bigla akong kinilabutan hanggang sa dumagundong ang napakalakas na kulog. Sinundan yon ng galit na kidlat na saktong tumama sa akin. Naramdaman ko ang mabilis na paggapang ng kuryente sa buong katawan ko at sa loob ng ilang segundo ay bumagsak ako sa baha. Matapos yun ay wala na akong naalala dahil nawalan na ako ng malay. Sa pagbabalik ng aking kamalayan ay nagulat ako dahil nagising ako sa isang lugar na parang isang paraiso. Puno ng iba't ibang makukulay na mga bulaklak ang paligid. May mga punong mayayabong ang dahon at napakaaliwalas ng kalangitan. Mas lalo akong nagulat ng isang matangkad na lalaki na may kayumangging balat ang lumitaw sa aking harapan. Meron siyang pakpak na kulay ginto.
at ang buhok niya ay kulay puti. Huwag kang matakot, Pepe. Hindi kita sasaktan. Sino ka po ba? Isa ka po bang anghel? Patay na po ba ako? Wala ka pa sa kabilang buhay. Narito ka sa aking kaharian. Ang pangalan ko ay Makaptan. Ako ang Diyos ng kalangitan. Diyos ng kalangitan? Pero paano po ako napunta rito? Ang kidlat na tumama sa'yo, ang ginawa kong daan upang mapunta ka rito. Paumanin, Pepe, kung sa ganung paraan kita dinala sa aking kaharian. Ganun po ba? Ang akala ko po talaga ay si San Pedro po kayo o kaya po ay isang anghel. Pero pwede po bang ibalik niyo na po ako kay Lola? Panigurado po nag-aalala na po yun sa akin eh. Huwag kang mabahala dahil ibabalik din kita sa inyong mundo. Matapos mong malaman ang mga dapat mong malaman. Gaya po ng ano? Ang pagdating ng mga aswang sa inyong baryo ay umpisa pa lamang ng mas matinding dilubyo na inyong mararanasan at hindi ko kayang hayaan na mangyari yon. Kaya pumili ako ng isang taong karapat-dapat na magtaglay ng isang pambihirang kapangyarihan. At ikaw ang aking napili, Pepe. Ano? Pero bakit po ako? Saka ano po bang kapangyarihan yan? Igagawad ko sa'yo ang kapangyarihan ng kidlat. Isang kapangyarihan kung saan magkakaroon ka ng pambihirang kakayahan na gamitin ang kidlat at kuryente bilang iyong sandata na magagamit mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Naku, bakit naman sa dami po ng kapangyarihan kidlat pa po? Hindi niyo po na itatanong. Takot po ako sa kidlat Baka po pwedeng iba na lang. Gaya po ng tubig o kaya po apoy. Hindi ka maaaring mamili. Isa pa, kailangan mong harapin ang takot mo upang mailigtas mo ang inyong baryo. Gamitin mo ang kapangyarihan na yun sa kabutihan at pagpigil sa malalaking pagsalakay ng mga aswang. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Pepe. Huwag mong pagdudahan ang iyong sarili kahit ikaw ay isang bata. Magsasalita pa sana ako, pero biglang nagliwanag ang buong paligid. Wala na akong nakita hanggang sa may naramdaman akong parang isang bagay na bumaon sa aking dibdib. Pagkatapos nun, ay muling nagdilim ang aking paningin. Nagising ako na nakahiga sa papag sa aming kubo. Mabigat ang aking buong katawan, kaya hindi ako makagalaw ng gusto. Pinilit kong lumingon sa aking kanan at nakita ko si Lola Bising at Mang Tibor na nasa pagkainan at parehas silang nakaupo. Umiiyak ng panahong yon si Lola Bising. Wala ka naman talagang magagawa para magising ang apo ko, Tibor. Ginawa ko na lahat ng aking makakaya. Pero mukhang ang magagawa na lang natin ay ipagpasa Diyos ang kapalaran ni Pepe. Mainam sana kung madadala siya sa ospital. Pero nasira ang tulay palabas ng ating baryo, kaya hindi natin siya madadala roon. Pero masasabi kong mapalad pa rin si Pepe, dahil nagawa pa rin niyang mabuhay matapos niyang tamaan ng kidlat. Kasalanan ko ito. Kasalanan ko ito, Tibor. Sana ipinigilan ko siya kunin yung payong. O kaya, mas sinigpitan ko pagkakahawak ko sa pesting payong na yun para hindi yun nilipad ng hangin. Hindi sana tinamaan ng kidlat si Pepe. Kapag hindi na nagising ang apo ko, walang ibang dapat sisihin, kundi ako. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Bising. Wala kang kasalanan sa nangyari dahil hindi mo yung kagustuhan. Aksidente yun at hindi mo yun mapipigilan. Ipagdasal na lang natin na magising na si Pepe. Mahal na mahal ko ang apo ko, Tibor. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Siya na lamang ang meron ako.
Ano pang magiging buhay ko kung wala na siya? Naluha ako nang marinig ko ang mga sinabi ni Lola Bising. Hindi ko inakala na ganon katindi ang pag-aalala ni Lola Bising sa akin. Lola? Diyos ko! Panginoon ko! Gising na ang apo ko! Salamat sa Diyos! Nagmamadaling lumapit sina Lola Bising at Mang Tibor sa akin. Hindi malaman ni Lola kung hahawakan ba niya ako o hindi. Diyos ko, salamat Panginoon at gising ka na. May masakit ba sa iyo? Anong nararamdaman mo, apo? Nauuhaw po ako. Sakali. Kukunan kita ng tubig. Nako, salamat po Panginoon. Maraming salamat po. Nagmamadaling kumuha ng tubig sa kusina si Lola Bising, habang si Mang Tibor naman ay nakangiti habang nakatingin sa akin. Ang lakas mo talaga. Sanasalitaas, bata ka. Biruin mo, buhay ka pa rin kahit tinamaan ka ng kidlat. Saka nakapagtataka na kahit na anong marka o pasa sa katawan mo, ay wala kang tinamo. Ang akala ko nga rin po ay katapusan ko na po, Mang Tibor. Ganyan talaga kapag mabait na bata. Palagi pinoprotektan ng mga anghel. Nang sinabi ni Mang Tibor ang salitang anghel, ay naalala ko si Makaptan dahil napagkamalang ko siyang isang anghel. Doon ko tinanong ang akin sarili kung totoo bang nangyari yon o isa lamang yung panaginip. Sasabihin ko sana kay Mang Tibor ang tungkol kay Makaptan, pero hindi ko na nagawa dahil bumalik na si Lola na may dalang isang baso ng tubig. Tinulungan ako ni Lola Bising na bumangon para makainom ako. Hindi pa rin ako makapaniwala na gising ka na, Pepe. Ang akala ko talaga ay susunod ka na sa nanay at tatay mo. Kaya ako'y labis na nasasaktan. Mabait kasi ang apo mo, Bising. Saka hindi pa talaga niya oras. Sigurado ko na marami pang dapat gawin niyang si Pepe. Kaya hindi pa siya kinukuha ng ating Panginoon. Napangiti na lamang ako sa sinabi na yun ni Mang Tibor. Nang sandaling yon, inisip ko na isang panaginip lang ang nangyaring pakikipag-usap ko sa Diyos ng Kalangitan na si Makaptan. Naisip ko na imposible yung mangyari, lalo na ang pagkakaroon ko ng kapangyarihan. Hindi ako makapaniwala na nabuhay pa ako matapos akong tamaan ng kidlat, lalo na't sinabi sa akin ni Mang Tibor na bihira ang mga taong nabubuhay kapag tinamaan ng kidlat. Nakakapagtaka rin na wala akong nakuwang pinsala sa aking katawan. Kaya naman, labis ako nagpasalamat sa Panginoon dahil alam ko na pinotektahan niya ako. Kahit malakas na ako, ay pinagpahinga pa rin ako ni Lola Bising. Hindi muna niya ako pinagbenta ng basahan. Mas naging maasikaso rin si Lola sa akin simula noon. Isang hapon, naabutan ako ni Lola Bising na nag-iigib nang umuwi siya mula sa pagbebenta ng basahan. Ano ka ba? Bakit nag-iigib ka? Hindi ba sabi ko sa'yo ay magpahinga ka na muna? Kaya ko naman na po, Lola. Saka wala na po kasing tubig sa banyo natin eh. Kahit na ba eh. Hinintay mo na lang sana ako para ako na gumawa yan. Akin na nga yung timba na yan at ako na magdadala dyan sa banyo. Nang kukunin ni Lola Bising ang timba, ay nahawakan niya ang kamay ko. Nagtaka ko nang biglang napaigtad si Lola Bising nang dumikit ang kamay niya sa aking kamay. May naramdaman din akong dumaloy na kuryente sa aking katawan papunta sa kamay ni Lola Bising. Ano po nangyari sa inyo, Lola? Hindi ko rin alam. Pero parang nakuryente ako nang nahawakan ko yung kamay mo. Hala, paano naman po mangyayari yun, Lola Bising? Aba, malay ko. Hindi kaya may kuryente dyan sa loob ng katawan mo.
kasi tinamaan ka ng kidlat. Lola naman nagpapatawa na naman po kayo eh. Imposible naman pong mangyari yung sinasabi niyo po. Basta na kuryente ako nang hawakan kita eh. Pero hayaan mo na. Bitiwan mo na yung timbang at ako na magdadala niya sa banyo. Hinayaan ko na lang si Lola Bising na kunin ang timbang puno ng tubig. Nang dalhin yun ni Lola Bising sa banyo, ay nagtatakang tinignan ko ang aking mga kamay. May nakita kong parang maliliit na bultay na lumalabas sa palad ko pero agad ding nawawala. Kinilabutan ako dahil dun, pero inisip ko na lang na imahinasyon ko lamang yun. Baka kasi dahil sa tinamaan ako ng kidlat ay kung ano-ano na ang nakikita ko. Makalipas ang ilang araw ay naging normal naman ang lahat, kaya nakalimutan ko na ang pangyayaring yun. Pinayagan na rin ako ni Lola Bising na magtinda ng mga basahan. Isang umaga, habang naglalakad ako, nadala ang mga basahan, ay napaatras ako dahil palapit si Betong sa akin. Tuluyan na akong tumalikod para iwasan si Betong, pero tumakbo siya at humarang sa daraanan ko. Betong, alam ko naaawain mo na naman ako. Kaya pwede bang wag muna ngayon? Kakasimula ko palang mag-20. Ang sama talaga ng tingin mo sa akin, no? Iniisip ko talaga na sa tuwing lalapitan kita ay aawahin kita. Eh di ba? Ganun naman talaga palagi ang ginagawa mo sa akin. Narinig ko lang naman na tinamaan ka raw ng kidlat. Buti at buhay ka pa hanggang ngayon. Paano ka nabuhay, ha? Umamin ka nga sa akin. May pagkamaligno ka, no? Ano ba sinasabi mo, Betong? Paano naman ako magiging maligno? Pambihira ka, oo. Aba, malay ko ba? Umamin ka na. Maligno ka, di ba? Hindi ako maligno. Ikaw nga tong mas mukhang maligno sa ating dalawa eh. Ano sabi mo? Ay, sorry. Nabigla lang ako. Binabawi ko na sinabi ko. Sorry talaga, Betong. Hindi, wala sorry sa akin. Noon, tinawag mo akong kapre. Tapos ngayon, maligno naman. Talagang inuubos mo ang pasensya ko. Ang dapat sa'yo ay pinapadugo ang bunganga. Mariing ikiniyom ni Betong ang kanyang kamao. Kitang-kita ko ang galit sa kanyang muka. Nanlaki ang mga mata ko nang akmang susuntukin niya ako. Pero labis ako nagtaka dahil tila naging mabagal ang paggalaw ni Betong sa akin paningin. Kaya naman, bago pa tumama ang suntok niya sa mukha ko, ay napigilan na yun ng isa kong kamay. Nang nahawakan ko ang kamay ni Betong, ay napasigaw si Betong at nanginig ang buong katawan niya. Agad kong binitiwan si Betong at saka siya malakas na umiyak. Betong, ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Kinuryente mo ako, Pepe. Sabi ko na nga ba eh. Isa ka maligno. Maligno ka. Hindi totoo yan, Betong. Hindi ako maligno. Maniwala ka sa akin. Umanda ka. Ipagkakalat ko na kinuryente mo ako. Sasabihin ko sa lahat na isa ka maligno. Nagmamadaling tumakbo palayo si Betong at naiwan akong naguguluhan. Yun na kasi ang pangalawang pagkakataon na may nakuryente dahil lang nahawakan ko sila. Una, si Lola Bising at si Betong naman ang pangalawa. Sa takot ko na gawin ni Betong ang banta niya, ay umuwi muna ako sa bahay. Nagkulong ako sa loob ng aming kubo habang nag-iisip kung ano ang dapat kong gawin. Pambihira naman, oo. Ano ba itong nangyayari sa akin? Bakit sila nakukuryente kapag ginahawakan nila ako? Anak ng... Pero yari ako nito kapag ipinagkalat talaga ni Betong yung nangyari kanina. Baka isipin ng mga tao na isa nga akong maligno. Diyos ko po, tulungan niyo po ako malampasan to. Nagulat ako nang may biglang kumatok sa pinto. Nang marinig ko ang boses ni Mang Tibor, ay saka ako binuksan ang pinto. Agad na isinara ni Mang Tibor ang pinto nang nakapasok na siya
seryoso niya akong tinignan. Ano pong kailangan niyo, Mang Tibor? Nakita ko ang nangyari kanina. Po, ano pong ibig niyo pong sabihin? Nakita ko na kinuryente mo si Betong. Sigurado ko na hindi siya umaarte lang at totoong nakuryente siya nang hawakan mo ang kamay niya. Paanong nangyari yung Pepe? Magsabi ka sa akin ang totoo. Maniwala po kayo, Mang Tibor. Hindi ko po alam. Kahit nga po ako'y naguguluhan din eh. Si Lola Bising din po kasi nakuryente po siya nung isang araw nung aksidente pong nahawakan niya po ang kamay ko. Hindi po kaya may kinalaman sa nangyayari sa akin ngayon yung pagtama po sa akin ng kidlat? Yun din ang hinala ko. Pero matapos kang tamaan ng kidlat, may iba pa bang nangyari? Si ano po? Si Makaptan po. Anong tungkol kay Makaptan? Kilala niyo po ba siya? Oo, si Makaptan ay isang kinikilalang Diyos ng kalangitan dito sa ating baryo. Pero siya ay isang alamat lamang. Hindi siya totoo. Mang Tibor, ang totoo nga po niyan eh. Nakausap ko po si Makaptan. Hindi nga lang po ako sigurado kung panaginip lang po ba yun o ano. Ang sabi po niya sa akin, bibigyan daw po niya ako ng kapangyarihan ng kidlat para labanan ko po mga aswang. Kailangan ko raw pong pigilan ng mga aswang bago bangyari yung sinasabi niyang malaking pagsalaki ng mga aswang dito sa ating baryo. Sus Mariosep, totoo ba yan sinasabi mo? O baka gawa-gawa mo lang yan? Pexman po, Mang Tibor. Hindi po ako nagsisinungaling. Kilala niyo naman po ako, Mang Tibor, di ba? Hindi ko po galing magsinungaling. Kaya nga po, ayokong sabihin ito kahit kay Lola Bising eh. Kasi alam kong iisipin nyo na hindi ako nagsasabi ng totoo. Sandaling tumahimik si Mang Tibor habang diretso siyang nakatingin sa mga mata ko. Naramdaman kong binabasa niya ako. Alam ko na inaalam niya kung nagsasabi ba ako ng katotohanan. Kung ayaw niyo po maniwala sa akin, hindi ko naman po kayo pipilitin. Kalimutan niyo na lang po ang mga sinabi ko. Hindi, Pepe. Naniniwala na ako sa'yo. Naramdaman ko na nagsasabi ka talaga ng totoo. Talaga po. Pero hindi ko po kasi alam kung panaginip lang po ba o nakausap kong talaga si Makaptan. Basta po sa pagkakaalala ko po, ang sabi niya ay tinamaan daw po ako ng kidlat para makapunta ako sa kaharian niya at para makausap ko po siya. Akala ko nga po ay nasa langit na po ako nun eh. Kasi para pong paraiso po yung lugar na yun. Ang ganda-ganda po talaga. Sa palagay ko, ay hindi yun isang panaginip. Siguro nga, ay totoong binigyan ka ni Makaptan ng kapangyarihan ng kidlat upang ikaw ang maging solusyon sa pag-atake ng mga aswang na nangyayari sa baryo natin ngayon. Yan ang paliwanag kung bakit nagawa mong kuryentehin si Betong kanina. Ibig po bang sabihin, kailangan ko po makipaglaban sa mga aswang? Ganun na nga, Pepe. Naku, ayoko po. Takot po ako sa mga aswang eh. Hindi po ba? Matatanda lang ang dapat na lumaban sa mga aswang? Bata pa po ako. Kung yun ang sinabi sa'yo ni Makaptan na dahilan kung bakit kanya binigyan ng kapangyarihan, ay kailangan mong labanan talaga ang mga aswang. Pero masyado pa po akong bata, Mang Tibor. Ang pagiging tagapagtanggol ay wala sa edad o kahit sa kasarian. Huwag mong iisipin na porke bata ka, ay hindi mo na kayang labanan ang mga aswang. Isang Diyos si Makaptan, at alam niya ang kanyang ginagawa. Ikaw ang karapat-dapat na napili niya. Kaya sa'yo niya ibinigay ang ganyang kabigat na responsibilidad. Hindi ko po alam kung kaya ko ang ganitong responsibilidad, Mang Tibor. Kinakabahan po talaga ako. Saka hindi rin po ako sigurado kung papayag po ba si Lola Bising na makipaglaban po ako sa mga aswang. Huwag ka mag-alala. Ako ang bahala kay Bising. Ako makikipag-usap sa kanya
at ipapaliwanag ko ng maayos sa kanya ang lahat. Tutulungan din kitang gamitin yung kapangyarihan na meron ka. Gagawin ko ang lahat para magamit mo yan ng maayos. Bigla ko natahimik at mas tumindi ang kaba ko. Hindi ko inakala na mabibigyan ako ng ganoong kalaking responsibilidad. Wala akong kaalam-alam sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tapos ay napakabata ko pa. Hindi ko maintindihan kung bakit sa akin ibinigay ni Makaptan ang ganong klase ng kapangyarihan. Pagkaalis ni Mang Tibor ay patuloy kong pinag-isipan ang kakaibang bagay na nangyari sa akin. Sa totoo lang, hindi ko ginusto ang magkaroon ng ganong kapangyarihan, lalo na't galing sa kidlat. Nakakatawa ring isipin na takot ako sa kidlat, pero doon pa nagmula ang aking kapangyarihan. Pagsapit ng hapon ay dumating na si Lola Bising. Masaya siya dahil naubos ang mga tinda niyang basahan. Hindi ko muna sinabi sa kanya ang tungkol sa natuklasan kong kapangyarihan na meron ako. Dumating na ang oras namin ng pagkain. Sa gitna ng aming pagkain ay biglang dumating si Mang Tibor. Bumalik ang kaba ko dahil alam ko kung bakit nasa bahay namin si Mang Tibor. Aba, mukhang naamoy mo ang ulam namin kaya nagpunta ka rito, Tibor. Kumain ka na ba? Abay, sabayan mo na kami dalawa ni Pepe. Maraming salamat, Bising. Pero kakatapos ko lamang kumain. Nandito ko dahil may kailangan akong sabihin sa iyo. Parang napaka-importante naman niyang sasabihin mo para lumabas ka na ganitong oras kahit may aswang na gumagala dito sa atin. Mabutit wala ka nakasalubong na aswang habang papunta ka dito. Mang Tibor, pwede po bang saka na lang natin yan sabihin kay Lola? Wala na tayong panahon para sabihin ito sa kanya, kundi ngayon. Mas maaga niyang malalaman ng lahat ay mas maganda. Teka, sandali nga lang, Pepe. Alam mo sasabihin ni Tibor? May alam ba kayo na hindi ko alam? Bising, alam ko ang mga sasabihin ko ay mahirap paniwalaan, pero ito ay pawang katotohanan lamang. May kapangyarihan ang iyong apo. Isang kapangyarihan mula sa kidlat at may kakayahan siyang magpalabas ng kuryente sa kanyang katawan. Nakuha niya yon nang tamaan siya ng kidlat. Teka, ano ba kalokohan ito? Kung binibiro niyo lamang ako ay wag gayon. Wala ako sa wisyo para makipagbiruan sa inyong dalawa. Totoo mga sinabi ko, Bising. Kailangan mo maniwala. Nang tamaan ng kidlat si Pepe, ay yun ang nagdala sa kanya sa lugar kung nasaan si Makaptan. May talagang kasinungalingan na sinasabi mo. Si Makaptan, isa lamang siyang alamat. Yan din ang akala ko nun. Pero hindi na ngayon. Kanina, nakita ko na inaaway na naman ni Betong si Pepe. Nang susuntukin ni Betong si Pepe, ay pinigilan ni Pepe ang kamay ni Betong. Nang nahawakan ni Pepe ang kamay ni Betong, ay nakuryente ang salbahing batang yon. Kung iniisip mo na gawa-gawa ko lang ang kwentong yon, ay pwede kitang samahan ngayon kina Betong para itanong kung totoo nga ba ang sinabi ko. Nabanggit din sa akin ni Pepe na nung isang araw daw ay nakuryente ka rin nang hawakan mo siya. Pag-isipan mo, Bising, at saka mo sabihin sa akin kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi. Hindi agad nakapagsalita si Lola Bising na para bang pinag-isipan nito ang mga sinabi ni Mang Tibor, habang ako naman ay nanlalamig na sa sobrang kaba. Kung ganon, ay kapangyarihan ng kuryente si Pepe dahil tinamaan siya ng kidlat. Opo, Lola. Si Makaptan po nagbigay sa akin. Kinausap po niya ako habang wala po akong malay noon. Hindi ito totoo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng ganyang kapangyarihan. Ano na lang ang iisipin ng mga tao? Na isa ka maligno
O kaya bigay yan sa iyo ng demonyo. Katatakutan ka nila, Pepe. Baka yan pabagin dahilan para palayasin tayo ng mga tao dito. Kaya kung totoo man yung kapangyarihan mo na yan, ay hindi mo yan pwedeng sabihin sa iba. Tayong tatlo lang ang dapat na makakaalam yan. Nagkakaintindihan ba tayo, ha, Pepe? Binigyan si Pepe ng kapangyarihan upang gamitin laban sa mga aswang. Pasensya ka na, Bising, pero hindi pwedeng mangyari ang gusto mo. At bakit naman hindi? Ano gusto nyo? Ipagmalaki natin sa lahat na may lumalabas na kuryente sa katawan ng apo ko. At ano sunod na mangyayari? Katatakutan ng lahat si Pepe hanggang sa magkaisa sila na paalisin kami sa lugar na ito. Magtiwala ka sa amin dahil hindi yan mangyayari. Isa pa, alam ni Betong ang tungkol sa kakaibang kakayahan ni Pepe. Maaaring sa oras na ito ay may iba na siyang pinagsabihan, kaya wala nang dahilan para itago natin ang bagay na ito. Gusto ko rin sabihin na may dahilan si Makaptan kung bakit niya binigyan si Pepe ng ganung klaseng kapangyarihan. At ano naman ang dahilan na yon? Dahil nakita ni Makaptan ang maaaring mangyari sa ating baryo dahil sa pagsalakay ng mga aswang. Ang apo mo ang napili ni Makaptan na karapat-dapat na lumaban sa mga aswang. Si Pepe ang pag-asa ng ating baryo para mawala na ang mga pesting aswang na sumasalakay dito sa atin. Ano? Makikipaglaban si Pepe sa mga aswang? Naririnig mo ba sinasabi mo, Hatibor? At bakit makikipaglaban ang isang bata sa mga halimaw na yon? Diyos ko po, sandali lang. Sumisikip yan ang dibdib ko. Hindi ako makahinga na maayos. Aray ko. Sabi ko naman po kasi sa inyo, Mantibor Huwag po muna natin sabihin kay Lola Pepe, kung totoo ba niya kapangyarihan na yan, ibalik mo na yan kay Makaptan at sabihin mo sa kanya, ibigay na lang niya yan sa mas matanda at huwag sa batang kagaya mo. Pagpihira naman yan. Hindi ba nag-iisip ang Diyos ng kalangitan na iyon? Malakas ang pakiramdam ko na may nakita si Makaptan kay Pepe na hindi natin nakikita. Hindi ibibigay ni Makaptan kay Pepe ang ganyang kapangyarihan kung hindi karapat-dapat ang iyong apo. Kaya magtiwala ka lang, Bising. Kaya ni Pepe na makipaglaban sa mga aswang. Ang kailangan lang niya ay ang suporta mo. Anong klaseng suporta? Anong suportahan siya sa bagay na maaaring maging dahilan ng kanyang kamatayan? Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag na ilagay ni Pepe ang sarili niya sa panganib dahil baka yan pa ang ikamatay niya. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang aking apo. Kaya tapos na ang usapang ito. Kahit ano sabihin ninyo, ay hindi na magbabago ang isip ko. Naiintindihan kita, Bising. Pero sana'y mapagtanto mo na may malaking dahilan kung bakit binigyan si Pepe ng ganyang kapangyarihan. O siya, sige na. Aalis na ako. At sana ay pag-isipan mo ng maigi ang lahat, Bising. Tumayo na nun si Mang Tibor at saka siya lumabas ng bahay namin. Isang mahabang katahimikan ang namayani sa amin ni Lola Bising. Hindi ako makatingin sa kanya kasi alam kong galit siya. Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin ang tungkol sa kapangyarihan na yan, ha, Pepe? Hindi ba sabi ko sa'yo ay hindi tayo maglilihim sa isa't isa dahil tayong dalawa na lang ang magkasama? At talagang nauna mo pang sabihin kay Tibor kaysa sa sarili mong lola. Sorry po, Lola. Akala ko po kasi ay wala lang po ito nung una Pero nang nakausap ko po si Mantibor at ipinaliwanag niya po sa akin ng lahat, ay doon ko lang po naintindihan na may kapangyarihan po talaga ako. Kahit na. Pero ito tandaan mo, Pepe. Hindi ka makikipaglaban sa mga aswang at hindi mo gagamitin ang kapangyarihan na yan sa kahit na anong paraan. At ang gusto ko, kapag nakausap mo ulit si Makaptan, ay sabihin mo sa kanya na bawiin niya na yung kapangyarihan na yan. Nagkakaintindihan ba tayo, ha, Pepe? Pero Lola, Nagkakaintindihan ba tayo? opo.
wala na akong nagawa, kundi ang sumang-ayon na lamang sa gustong mangyari ni Lola Bising. Alam ko na nag-aalala lamang siya para sa akin at ayaw niya na may mangyaring masama sa akin. Pero matapos ang pag-uusap na yon ni na Lola Bising at Mang Tibor, ay naintindihan ko ng gusto ang bigat ng tungkulin na kakambal ng kapangyarihan na meron ako. Sa kabila ng maigpit na pagtutol ng lola ko na gamitin ko ang aking kapangyarihan, ay hindi ko pa rin siya sinunod. Lumaki kasi ang kuryosidad ko kung ano-ano pa ang kaya kong gawin gamit ang kapangyarihan na yon. Kaya kapag wala si Lola Bising sa bahay, ay sinusubukan kong magpalabas ng kuryente sa aking mga kamay. Kahit wala akong ginawang pagsasanay, ay tila naging natural na sa akin ang paggamit ng aking kapangyarihan. Kapag iniisip ko na may lalabas na kuryente sa kamay ko, ay mabilis na may lumalabas doon na kuryente. Tumindi rin ang kagustuhan kong gamitin ang kapangyarihan na yon para labanan ang mga aswang, dahil mas naging madalas ang pag-atake ng mga aswang sa aming baryo. Sa kasamaang palad, may mga pinatay na ang mga aswang na mga tao sa lugar namin. Nang panahon na yon, ay nangyari na rin ang aking kinatatakutan. Pinagkalat nga ni Betong sa mga tao na kinuryente ko siya gamit ang aking mga kamay. Si Lola ang humarap sa mga tao at siya ang nakipag-usap. Pinabulaanan niyo ni Lola at sinabi niya na gumagawa lang ng kwento si Betong. Isang gabi, habang naghahapunan, ay binanggit ni Lola Bising ang tungkol sa bagay na yon. Magpasalamat ka sa akin, Pepe, dahil nagawa kong kumbinsihin ng mga tao na wala ka talagang kapangyarihan. Mabuti na lang at napaniwala ko sila. Nagawa-gawa lang ni Betong ang kwentong yon. Pero, bakit po ba kailangan kong itago sa mga tao tong kapangyarihan ko, Lola? Hindi ko naman po ito gagamitin para saktan sila eh. Hindi po ito ibinigay sa akin ni Makaptan para malakit po ng ibang tao. Kahit na, dahil kapag nalaman nila na may kakaiba kang kakayahan, kakagaya niyan, kahit mabuti ang intensyon mo, ay katatakutan ka pa rin nila. Kung ano-anong masasamang bagay ang iisipin nila sa iyo, at malamang papalayasin nila tayo sa baryong ito. Hindi po ba pwede ko pa nga po itong magamit sa pakikipaglaban ko po sa mga aswang? Tumigil ka! Napag-usapan na natin ang tungkol dyan, at hindi pa rin nagbabago ang isip ko. Hindi ka ba natatakot na halos araw-araw ay may natatagpo ang bangkay dito sa atin? Tapos gusto mo pan labanan ng mga aswang na yon? Basta, sundin mo na lamang ang mga sinasabi ko sa iyo, Pepe, para wala tayo maging problema. Kaya nga po, kailangan lang may makipaglaban po sa mga aswang eh. Kasi habang hindi po sila nauubos, ay patuloy po na madadagdagan ng mga namamatay dito sa atin, Lola. Hayaan mo sila, Kapitan, at ang mga tano na gumawa ng bagay na yan. Bata ka pa, Pepe. Hindi ka pa nararapat sa ganyang kabigat na responsibilidad. At ayoko malaman na nakikipag-usap ka kay Timor kung ano-ano ang ini-impluwensya sa iyo na matandang yan. Hindi na lang ako sumagot kay Lola, kasi alam ko na kahit na anong sabihin ko at ipaliwanag ko, ay hindi ko na magagawang baguhin ang isip ni Lola Bising. Pero ang kagustuhan kong ipagtanggol ang aming baryo ay nanatili sa aking puso. Nang sumunod na araw, ay muling binulabog ang aming baryo dahil isa na namang bangkay ang natagpuan. Nasa tabi ng ilog ang katawan ng lalaking biniktima ng mga aswang. Gaya ng mga naunang biktima, ay wakwak ang katawan nun mula dibdib hanggang tiyan at wala na yung lamang loob. Nagawa kong makapunta roon dahil wala si Lola Bising sa bahay. Nanlambot ako ng sobra nang makita ko ang bangkay. Hindi na ako nakatagal at naglakad na ako pabalik sa aming bahay. Habang naglalakad ako, ay nakasalubong ko si Mang Tibor. Inaya niya akong magpunta sa bahay niya
para makapag-usap kaming dalawa. Naupo kami sa isang mahabang upuan sa likod ng kubo niya na nasa ilalim ng isang puno ng kaimito. Galing ka ba roon sa bagong biktima ng mga aswang? Opo, Mantibor. Nagsisisi nga po ako kung bakit pa ako pumunta ron eh. Nakakaawa po yung biktima ng mga aswang, grabe. Hindi ko po maisip kung gaano katindi ang sakit na nararamdaman niya habang winawakwak ng mga aswang ang katawan niya. Nakakatakot na po talaga ang mga nangyayari dito sa atin. Karumal-dumal na po. Nakakatakot talaga. Pero kung tutuusin, hindi dapat tayo matakot. Ang mga aswang ang dapat na matakot sa baryo natin. At naniniwala ako na mangyayari lamang yon kapag ibinakita mo sa mga aswang ang kaya mong gawin, iho. Hindi pa rin po kasi pumapayag si Lola na makipaglaban po ako sa mga aswang eh. Kinausap ko nga po siya noong nakaraang araw. Pero wala pa rin po nangyari. Ayaw niya pa rin. Naiintindihan ko, lola mo. Alam niya kasi ang pakiramdam ng nakikipaglaban sa aswang. Alam niya ang kakaibat nitong panganib. Ano po, si Lola? Nakipaglaban po ba siya sa mga aswang dati? Alam ko na ayaw ni Bising na malaman mo ito. Pero noon, ay katulong ko ang lola mo na makipaglaban sa mga aswang. Napakahusay na manunugis ng yun, lola, kahit isa siyang babae. Pero tumigil na siya nang pinatay ng mga aswang ang iyong lolo. Hindi kasi kaya ng mga aswang na patayin si Bising. Kaya ang mahal nito sa buhay ang ginantihan ng mga aswang. Hindi po ako makapaniwala. Hindi po kasi yan sinasabi sa akin ni Lola eh. At huwag mong sabihin sa lola mo na sinabi ko to sa'yo. Mas lalo yung magagalit sa akin. Kaya hindi na rin ako nagtaka kung bakit ikaw ang pinili ni Makaptan na bigyan ng kapangyarihan. Alam niya na ikaw ay apo ng isang dating mahusay na manunugis. Nasa dugo mo ang pagiging mandirigma, Pepe. Pero mukhang hindi na po talaga magbabago ang isip ni Lola eh. Sa nalaman ko po sa inyo, ay mas lalo ko po siyang naintindihan kung bakit niya po ako pinagbabawalan na harapin po ang mga aswang. Hindi mo pwedeng iburo lang ang kapangyarihan mo. Ibinigay yan sa'yo dahil kailangan mo yang gamitin. Kailangan mong labanan ng mga aswang. Oo nga pala. Nagagawa mo na bang gamitin ang iyong kapangyarihan? Opo, kapag wala po si Lola sa bahay, nagagawa ko po magpalabas po ng kuryente sa mga kamay ko. Saka parang nawala rin po ang takot ko sa kidlat at kulog. Simula po nung tinamaan po ako ng kidlat. Naalala ko rin po na sinabi sa akin ni Makaptan na kailangan ko pong harapin ang takot ko para magawa kong ipagtanggol ang mga tao. Nakita mo na. Alam ni Makaptan ang takot mo, Pepe. Ibig sabihin ay matagal kanyang sinusubaybayan at nakita niya na ikaw talaga ang karapat-dapat na pagbigyan niya ng kapangyarihan. Kaya sana naman, Pepe, gamitin mo yan sa kung saan mo yan dapat gamitin. Magtiwala ka sa iyong sarili, Pepe. Maraming salamat po, Mantibor. Alam ko po kasing magagalit si Lola Bising kapag ginawa ko yung sinabi niyo eh. Ipinagdadasal ko na lang po na sana ay magbago pa po ang isip niya. Ipinagdadasal ko rin yan. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Napapayagan ka rin niya. Dahil hindi matatapos ang patayan hanggat walang kahit isang naglalakas ng loob na labanan ang mga aswang. Pagkatapos namin mag-usap ni Mang Tibor, ay umuwi na ako sa bahay namin. Doon ay nag-isip ako ng paraan kung paano ko mapapapayag si Lola Bising na gamitin ko na ang aking kapangyarihan para labanan ang mga aswang. Pero sa uli, ay wala akong naisip at ipinagpasa Diyos ko na lamang ang lahat. Pagsapit ng hapon, ay dumating na si Lola Bising. Naramdaman kong pagod na pagod siya, kaya kinuha ko siya ng isang baso ng tubig. O Lola, uminom na po muna kayo. Mukhang pagod na pagod po kayo. Sinabi mo pa. Naglakad na lang kasi ako pa uwi dahil sayang ang pamasahe na ibabayad ko sa tricycle. Kumusta ka pala rito, Apo? Ayos naman po.
Kaya lang, may bago na naman pong biktima yung mga aswang. May nakita pong bangkay ng lalaki sa may tabi po ng ilog. Ay, nako. Grabe na talaga ang patayan na nangyayari ngayon dito sa atin. Kung may iba lang sana tayo mapupuntahan ay matagal na tayo umalis. Kaya, sundin mo palagi ang sinasabi ko sa'yo. Huwag ka nang lalabas kapag madilim na. Narinig ko po sa usap-usapan po ng mga tao na pinasok po ng mga aswang yung bahay ng lalaking yun. Naglalagay din daw po siya ng asin sa pinto at bintana ng bahay niya. Ibig pong sabihin, kahit nasa loob na po tayo ng bahay, ay hindi pa rin po tayo ligtas. Pwede pa rin po tayong pasukin ng mga aswang. Huwag ka mag-alala. Kung papasukin ba ng mga aswang itong bahay natin, ay ako bahala. Palaging bagong hasa ang itak ko at hindi sila sasantuhin nun. Lola, hindi po kaya panahon na para gamitin ko po ang kapangyarihan ko para labanan po ang mga aswang? Pumayag na po kayo. Nangangako po ako na mag-iingat po ako at hindi ko hahayaan na masaktan po ako ng mga aswang. Tumigil ka, Pepe. Tapos na natin pag-usapan ng bagay na yan at sinabi ko na sa'yo na hindi na magbabago ang isip ko. Bakit po ba, Lola Bising? Dahil po ba natatakot kayo na baka mamatay po ako kapag nakipaglaban po ako sa mga aswang? Lola, bakit niyo po ako pinipigilan na gawin ng isang bagay na makapagliligtas po sa ating lahat? Ano pong silbi ng kapangyarihan ko kung hindi ko naman po ito gagamitin? Hindi po ba dapat sinusuportahan niyo po ako dahil nakikipaglaban po kayo noon sa mga aswang, di po ba, Lola? Nanlaki ang mga mata ni Lola Bising. Sa akin sinabi, huli na, para bawiin ko yon. Nadulas na ang dila ko. Sandali lang. Kanino mo nalaman ang tungkol sa bagay na yan? Kay Tibor ba? Ang matandang yun talaga. Kahit kailan na napakakati ng dila, humanda talaga siya sa akin. Opo, Lola Bising, kay Mantibor nga po. Siya po nagsabi sa akin na dati po kayo manunugis. Pero wag naman po kayo magalit sa kanya Sinabi lang po niya yun para maunawaan ko kung bakit sa akin ibinigay ni Makaptan ng ganitong kapangyarihan. Ang sabi po ni Mang Tibor ay alam po ni Makaptan na may dugo po ako ng isang manunugis. Kaya sa akin niya po ipinagkatiwala ang kapangyarihang meron ako. Kaya Lola, pumayag na po kayo, sige na. Kahit isang beses lang po. Kapag pumalpak po ako, ay sa kanya po ako pagbawalan. Hindi ko na kailangang hintayin na pumalpak ka o may mangyari masama sa iyo. Basta't hindi ka makikipaglaban sa mga aswang at hindi mo gagamitin ang kapangyarihan na yan. Tapos! Gusto ko pa sanang magpaliwanag kay Lola Bising. Gusto kong ipaunawa sa kanya na hindi mawawala ang mga aswang sa aming baryo hanggat hindi ko hinaharap ang mga yon. Pero kilala ko ang lola ko. Kapag sinabi niyang hindi pwede, ay hindi talaga pwede. Nang sumunod na araw, isang bangkay na naman ang natagpuan sa aming baryo. Isang matandang babae ang nakitang walang buhay sa loob ng kanyang bahay. Ang paraan ng pagpatay sa matandang babae ay gaya ng sa mga naunang biktima. Kaya malinaw sa aming lahat na aswang ang salarin. Dahil sa pangyayaring yon, ay nagpatawag ng pagpupulong ang aming kapitan. Lahat ng tao ay nagtipon-tipon sa plaza habang nasa harapan namin si kapitan at nagsasalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit alam kong walang maganda sa umaga natin, dahil halos magkakasunod na patayan na ang nangyayari sa ating baryo. Alam kong alam nyo na may mga aswang na gumagala at sa totoo lang ay hindi ko alam kung kaya ba silang labanan ng ating mga tanod. Ngunit huwag kayong masyado mag-alala mga kasama. Dahil simula mamayang gabi ay magroronda na ang mga tanod natin upang kahit papano ay masiguro ang ating kaligtasang lahat. Pero kahit magroronda ang mga tanod, sana naman ay huwag pa rin tayo maging kampante. Ipinagbabawal ko na ang paglabas pagsapit ng 7:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga.
Nagkakaintindihan ba tayo mga kasama? Mabuti naman at may ginagawa na itong si Kapitan. Akala ko hahayaan na lang niya ang mga tao rito. Ano ka ba, Lola? Huwag ka nga maingay. Baka mamaya may makarinig pa sa inyo eh. Mamaya makarating pa yan kay Kapitan. Oh, lagot tayo nito. Wala akong pakialam. Maganda kang makarating sa kanya para malaman niya na talagang hinintay pa niyang maraming mamatay bago siya umaksyon. Ay nako, wala namang kwenta ang pinagsasabi ng Kapitan na yan. Ang mabuti pa ay umuwi na tayo. Marami pa tayong gagawin sa bahay. Hinawakan ni Lola Bising ang kamay ko at umalis na kami sa plaza habang patuloy pa ring nagsasalita si Kapitan. Bakit naman po tayo umalis kagad, Lola? Hindi pa po tapos magsalita si Kapitan ah. Ay nako, naiinis lang ako sa kanya. Dahil ngayon lang siya nagsalita at gumawa ng aksyon. Dapat nung napabalita na may aswang dito sa atin, ay kumilos na kagad siya. Kaya nga po, Lola, dapat po pumayag na po kayong labanan ko po yung mga aswang para po bumalik na po sa normal ang buhay natin dito. Magtigil ka nga. Talaga sinasadya mo na yatang magalit ako sa iyo, ha? Saka bakit ba? Sigurado ka na matatalo mo ang aswang. Hindi porke may kapangyarihan ka, ay matatalo mo na sila. Lalo na't hindi mo pa alam kung gaano kalakas sa mga aswang na umaatake dito sa lugar natin. Di turuan niyo po ako makipaglaban, Lola. Hindi po ba manunugis po kay dati gaya po ni Mang Tibor? Kwentuhan niyo naman po ako sa mga nakalaban niyo pong aswang dati, Lola. Sige na po. Wala kang maririnig na kwento sa akin pagdating sa bagay na yan. Matagal ko na kinalimutan ang pagiging manunugis dahil yan ang naging dahilan kung bakit namatay ang iyong lolo. Ginantihan ako ng mga aswang sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Pero, Lola, magaling po ba kayong manunugis? Hindi lang magaling, kundi napakagaling na manunugis ng lola mo, Pepe. Parehas kaming nagulat ni Lola nang marinig namin ang boses ni Mang Tibor sa aming likuran. Sabay pa kaming lumingon kay Mang Tibor. Aba, sinusundan mo ba kami, ha, Tibor? Hindi ko kayo sinusundan. Gaya nyo, ay umalis na ako sa plaza dahil naiinip na ako sa mga sinasabi ni Kapitan. Saka, hindi ko kasalanan na iisandaan pa uwi sa ating mga bahay. Bising, tutali, magkausap na tayo ngayon. Gusto kong malaman kung pinayagan mo na ba si Pepe na labanan ng mga aswang. Kita mo na, Tibor? Nang dahil sa palagi kang kasama ng apo ko, ay nahawa na siya sa kakulitan mo. Ilang beses ko man sasabihin sa inyo na hindi ako pumapayag at hindi na magbabago pa ang isip ko. Isipin mo na lang ang mga taong maaaring maging susunod na biktima ng mga aswang. Isipin mo ang mauulila sa pagkamatay ng isang pamilya. Tanging si Pepe lang ang pag-asa natin para matapos na ang dilubyong nangyayari ngayon. Naging manunugis ka rin noon, Bising. Alam mo na isa sa mga paraan para tumigil na sa pagsalakay sa isang lugar ang mga aswang ay kapag meron silang katatakutan sa lugar na yon. Kailangan makita ng mga aswang na dapat nilang katakutan si Pepe. Sige, sabihin na nating may kakayahan nga si Pepe na talunin ang mga aswang. At ano mangyayari pagkatapos nun? Kakatakutan si Pepe ng mga tao dahil kakaiba siya. Mas lalo siyang tutoksohin dahil sa kuryenteng lumalabas sa kanyang katawan. Ayoko, Tibor, ayoko. Ayoko mangyari yon sa aking apo. Masyado kang negatibo mag-isip, Bising. Sa tingin mo ba, ay hahayaan ko na maging ganun ang tingin ng mga tao kay Pepe kung sakaling mangyari ang sinasabi mo? Isa pa, hindi makitid ang utak ng mga tao dito. Sigurado ko, napapasalamatan pa nila si Pepe at kapag nangyari yon, wala nang manunukso sa kanya. Ang isipin mo ay ang magagandang bagay na mangyayari, Bising. Tama na, Tibor. Masyado na mahaba itong usapang ito. Kailangan na namin umuwi dahil may mga gagawin pa kami ni Pepe.
Tara na, Apo. Iniwanan na namin ni Lola Bising si Mang Tibor. Habang naglalakad, ay nilingon ko pa si Mang Tibor. Nang sandaling yon, ay tuluyan ng gumuho ang pag-asa ko. Napapayag pa si Lola Bising na harapin ko ang mga aswang. Dahil lahat na yata ng klase ng pagpapaliwanag ay ginawa na ni Mang Tibor. Pero matigas pa rin ang lola ko sa kanyang desisyon. Kinagabihan, matapos naming maghapunan, ay inaya ako ni Lola Bising na mag-alay ng panalangin sa Panginoon. Lumuhod kami sa harap ng maliit naming altar na nasa sulok ng aming kubo. Panginoon, naniniwala ako na may dahilan kung bakit mo hinayaan ang pananalasa ng mga aswang dito sa aming baryo. Pero sana, Panginoon, wala ng buhay ang muling mawala. Sana ay tumigil na ang karahasan na dala ng mga aswang. Palagi mo po kami protektahan ng aking apo sa kahit na anong uri ng panganib. Ipinagdadasal ko po na ilayo niyo po kami sa kamatayan na dulot ng mga aswang. Sana po ay matapos na ang dilubyong nangyayari sa aming baryo. Amen. Matapos naming magdasal, ay inutusan ako ni Lola Bising na ayusin na ang aming higaan. Agad akong tumalima. Habang inaayos ko ang papag, ay lumabas si Lola Bising para magtungo sa banyo. Hindi nagtagal, ay narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Lola. Unang pumasok sa utak ko ay ang alamin kung anong nangyari kay Lola Bising. Walang pagdadalawang isip akong lumabas at pagdating ko sa likod ng aming kubo ay nagulantang ako nang nakita ko na nakahandusay sa lupa si Lola Bising habang nakaibabaw dito ang isang aswang. Pilit na pinipigilan ni Lola Bising ang aswang na makagat siya nito. Lola! Pepe, bumalik ka sa loob ng bahay. Ikandado mo mga bintana at pinto. Bilisan mo! Pero Lola, Sundin mo na lang ang sinasabi ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ito! Nang sandaling yon, ay nagawa ng kagatin ng aswang sa balikat ang aking lola. Malakas na napasigaw si Lola Bising. Inignan ko ang mga kamay ko at may maliliit na boltahe ng kuryente ang tila nais kumawala roon. Mariin kong ikinuyom ang aking mga kamay. Lola, sorry, pero susuwayin ko po muna ang gusto nyo. Malakas akong sumigaw upang ilabas sa aking katawan ang matinding tensyon na nasa loob ko. Saka ako mabilis na tumakbo para tulungan si Lola Bising. Nang malapit na ako, ay biglang lumingon sa akin ang aswang at umangil ng malakas. Napahinto ako at napaatras ng sandaling yon. Nilubayan ng aswang si Lola Bising at ako naman ang sinugod niya. Tumakbo ka na, Pepe! Takbo! Iligtas mo ang sarili mo! Ngunit hindi ko sinunod si Lola Bising. Nanatili ako sa aking kinatatayuan. Nang sinunggaban ako ng aswang, ay inilapat ko ang mga kamay ko sa dibdib niya. Humawala mula roon ang napakalakas na boltahe ng kuryente. Nangisay ang katawan ng aswang at hindi nagtagal ay walang buhay yun na bumagsak sa lupa. Umuusok pa nga ang katawan nun pagkakita ko. Hindi ako makapaniwala sa nagawa ko. Agad kong nilapitan si Lola Bising na nakahiga pa rin sa lupa ng mga sandaling yon. Lola, nakita niyo po ba yun? Napatay ko po yung aswang. Napakatigas talaga ng ulo mo, bata ka! Huwag na po kayo magalit sa akin, Lola. Kasi kung di ko po yung ginawa, malamang po, inalapa na po kayo ng aswang na yon. Kahit na pa paano kung ikaw naman ang lalapa ng aswang? Magsasalita pa sana ako nang biglang dumating si Mang Tibor. Baka sa mukha nito ang pagkabahala. Nang nakita nito ang patay na aswang, ay nagulat siya.
Ikaw ba ang pumatay sa aswang na yan, Pepe? Opo, kinuryente ko po siya. Tama po kayo, Mantibor. Kaya ko nga po labanan ng mga aswang gamit ang kapangyarihan ko. Pero si Lola po, nakagat po siya ng aswang sa balikat. Ako nang bahala sa lola mo. Gagamutin ko siya. Ano na ginagawa mo rito, Tibor? Sasabihin ko sana sa inyo na may mga aswang na sumasalakay ngayon sa ating baryo. Pumapasok sila sa mga bahay-bahay. Nandito ako para hingin ng tulong ni Pepe. Hindi ako pumapayag. Dito ka lang, Pepe. Hindi ka makikipaglaban sa mga aswang. Pagkasabi nun ni Lola Bising, natigilan kaming lahat nang may narinig kaming sigaw ng isang babae sa hindi kalayuan. Hindi nagtagal ay nasundan pa ng sigawan ng iba pang mga tao sa paligid. Maraming umiiyak at humihingi ng saklolo. Naririnig mo naman siguro yung bising. Sigaw yun ng mga taong maaaring mamatay ngayong gabi. Pero hindi yun mangyayari kung hahayaan mo si Pepe na gawin ang kanyang tungkulin. Nakita mo kung paano niya pinatay ang aswang na nasa harap natin. Kaya magtiwala ka sa apo mo. Hindi mo na nagsalita si Lola Bising. Tila nagtatalo ang utak at puso niya kung ano ang kanyang magiging desisyon. Sige, umapayag na ako. Pero sa oras na masugatan ka kahit galos lang, ay bumalik ka na kagad rito. Labis ang kasiyahan ko nang sa wakas ay pumayag na si Lola Bising na makipaglaban ako sa mga aswang. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya. Salamat po! Salamat po, Lola! Huwag po kayo mag-alala, Lola. Gagamitin ko po ang kapangyarihan ko para ipakita po sa mga aswang na dapat nilang katakutan ng ating baryo. Mangako ka, apo, na hindi ka mamamatay. Mangako ka. Promise po, Lola. Hindi po ako mamamatay. Ay nako, pwede bang mamaya na muna yan dramahan yung dalawa? Pepe, harapin mo na mga aswang. Ako na ang bahala sa lola mo. Hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis akong tumakbo papunta sa kalsada. Nagimbal ako dahil nakita ko ang mga taong nagkakagulo. May ilan na tumatakbo at may mga naghahanap ng mapagtataguan. Sandali akong natulala sa nakita ko dahil yun ang unang beses na may nakita akong ganung kaguluhan sa aming baryo. Isang sigaw ng babae ang narinig ko sa kung saan. Paglingon ko sa aking kaliwa ay nakita ko ang isang aswang na nasa bungad ng pintuan ng isang bahay. Mabilis akong tumakbo palapit sa aswang. Hoy! Pangit na aswang! Ako ang harapin mo! Galit na lumingon sa akin ang aswang. Nang sandaling yon ay wala na akong takot na nararamdaman dahil alam ko na kaya kong patayin ang aswang na yon. Mabilis na sumugod ang aswang papunta sa akin. Biglang naglabas ng kuryente ang mga kamay ko. Napansin ko na naghugis bilog ang kuryente na parabang bola yon ng enerhiya. Ibinato ko yun sa aswang at nang tumama yun sa dibdib ng aswang ay sumabog ang buong katawan ng aswang na parabang hindi kinaya ng katawan nito ang napakalakas na boltahe ng kuryenteng ibinato ko sa kanya. Nakita ko ang babae sa loob ng bahay na nakatulala at nakanganga. Alam kong hindi siya makapaniwala sa ginawa ko. Ate, huwag kang matakot. Hindi ako mananakit ng mga tao. Mga aswang lang ang kukuryentehin ko, ate. Matapos yun, ay hinanap ko ang iba pang aswang na sumasalakay sa baryo namin. Isang aswang ang nakita kong bitbit ang isang batang babae na umiiyak. Bumuelo ako kagad at hindi ako makapaniwala dahil mas naging mabilis na ang aking pagtakbo na parabang naging kasing bilis ako ng kidlat. Sa isang kisap mata lamang ay nasa harapan na ako ng aswang. Pakawalan mo ang batang yan! Dahil kung hindi, ay tutustayin kita gamit ang kuryente ko! Sige ka!
Nagulat ang aswang nang nakita nito ang maliliit na bultahe ng kuryente sa mga kamay ko. Ngumisi siya at ibinaba niya ang bata. Mabilis na tumakbo ang bata palayo. 2 aswang pa ang dumating, kaya 3 na silang nasa harapan ko. Kahit magdagdag pa kayo ng magdagdag, kahit 10 pa kayo, hindi ako matatakot sa inyo! Pagkasabi ko nun, tinawanan lang ako ng mga aswang. Alam ko na minamaliit nila ako, pero hindi ko hinayaan na panghinaan ako ng loob. Nang sumugod ang isang aswang sa akin, ay hinayaan ko siyang makalapit sa akin. Susunggaban niya sana ako, pero mahigpit kong hinawakan ng mga kamay niya at nagpakawala ako ng kuryente. Nangisay ang aswang at umuusok yung bumagsak. Umatras ang 2 aswang nang makita ng mga yon ang ginawa ko sa kasama nila. O ano? Bakit parang bigla kayo natakot, ha? Hindi ba tinatawanan niyo lang ako kanina? Sige, ngayon kayo naman. Susunod na kayo sa kasama niyo sa impyerno! Sinubukan pang tumakas ng 2 aswang, pero nagpalabas na ako ng kuryente sa aking 2 kamay. Hinabol ng kuryenteng yun ang 2 aswang at tumama yun nang sabay sa likod ng mga aswang. Nangisay ang mga aswang hanggang sa sumabog ang kanilang katawan. Kumalat sa kung saan-saan ang durug-durug na laman ng mga aswang. Nakita ng iba pang mga aswang ang ginawa ko sa mga kasamahan nila. Kitang-kita ko kung paano bumakas ang takot sa muka ng mga aswang at nagmamadaling umalis ang mga yon. Hindi nagtagal ay wala ng aswang ang natira sa aming baryo, maliban na lamang sa mga pinatay ko. Hindi makapaniwalang nilapitan ako ng mga tao sa amin. Inasahan ko na matatakot sila sa akin, pero iba ang nangyari. Puro pasasalamat at papuri ang natanggap ko mula sa kanila, kaya hindi ko mapigilan ang mapaluwa dahil sa labis na kasiyahan. Hanggang sa lumapit na rin sa akin sina Lola Bising at Mang Tibor. Lumuluwang niyakap ako ng aking lola. Lola, tinupad ko po ang pinangako ko sa inyo, ha? Hindi po ako namatay. Salamat sa Diyos at hindi ka niya pinabayaan, Apo. Kanina ko pang gustong lapitan ka, pero pinipigilan lang ako ni Timor. Pero nakita niyo po bang ginawa ko, Lola? Oo, Apo. Nakita ko ang lahat at sobra akong humanga sa galing mo. Patawarin mo ko kung pinigilan kita noon na gawin ito. Natatakot lang talaga ako na may mangyaring masama sa iyo, Apo. Tignan mo, Bising. Sabi ko naman sa iyo hindi matatakot ang mga tao kay Pepe. Tignan mo nga at nagpapasalamat pa sila sa kabayanihan ng iyong apo. Hindi ko maipaliwanag ang kasiyahan na nararamdaman ko ng sandaling yon. Bukod sa Diyos, ay nagpasalamat din ako kay Makaptan dahil siya ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan na nagligtas sa aming baryo mula sa mga aswang ng gabi na yon. Matapos ang gabing yon, ay wala ng aswang ang naglakas na loob na bumalik sa aming baryo dahil sa takot sa akin. Sa halip na katakutan, marami ang humanga sa akin kahit alam nilang kakaiba ako. Si Lola Bising naman ay tuluyan ng tinanggap ang tungkulin ko bilang tagapagtanggol ng aming baryo. Tinulungan pa ako ni Mang Tibor para mas makontrol ko ang aking kapangyarihan. Nang dahil sa mga nangyari, ay natutunan kong harapin ang aking takot. Natutunan ko na kapag pinili mong lumaban kahit natatakot ka, ay may mabuting maidudulot ito. Hindi lang sa sarili mo, kundi pati sa ibang tao. Ngayon, mas buo na ang loob ko at buong puso ko na tinatanggap na ako, si Pepeng Kuryente, ang batang piniling harapin ang takot